at ang Diyos po ang magpala, mga minamahal, sa ating pong lahat. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal, sa mga oras na ito, at ang Diyos ang maglangis, mga minamahal, sa kanyang banal na programa. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang ang pangalan, ikaw ang magpala sa amin, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, pag-aralan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, 3 ways to obtain spiritual success. 3 ways to obtain spiritual success, mga minamahal. At ito po'y napakahalaga para ating lubos na maunawaan, minamahal, na ang tagumpay ng bawat tao, mga minamahal, ay nararapat na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ating pong pag-aralan ang 3 paraan, mga minamahal, upang ating pong makamtan ang spiritual na tagumpay. Because there is 2 kinds of success. Ang isang success is success without God, at ang isang success ay success with God. 3 uri ng success na ating dapat, mga minamahal, maunawaan. Amen? Sa ating paglilingkod. Sapagkat iba po ang tagumpay na makakamtan ng tao, mga minamahal, na hindi niya kasama ang Diyos. At ibang tagumpay, mga minamahal, na mararanasan ng tao kapag kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ibabaw ng lupa, napakaraming mga taong naging successful, minamahal, sa kanila pong hanapbuhay. Maraming mga tao na naging successful, praise the Lord, sa kanilang negosyo, praise the Lord. Maraming taong nagtagumpay, mga minamahal, sa kanila pong mga minamahal hanapbuhay. Amen? Kaya't totoo po, mga minamahal, praise the Lord, hallelujah, makikita mo, mga minamahal, na ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay kakaiba. Kapag tayo po, minamahal, ay gumaganap sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya ang sabi ng banal na Biblia, kapag tayo po'y magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, papatubayan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Lalakad tayo, kapag lumakad tayo ng ayon sa kanyang dakila at banal na kalooban, mga minamahal, ang tagumpay, mga minamahal, ay ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, the Bible defines that the great success is walking in God's way. Mga minamahal, that is great success. Ang dakilang tagumpay daw po, mga minamahal, ayon sa banal na Biblia, ay ang paglakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit po ano ang tagumpay na iyong maabot, kahit po ano ang tagumpay or success, mga minamahal, na iyong marating, kapag ikaw ay magtagumpay o maging successful ka sa lahat ng uri ng mga larangan, mga minamahal, at hindi ka lumalakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, everything is nothing. Everything is useless. Mga minamahal, nagiging walang kapakinabangan, sapagkat ang tagumpay na yan ay hindi po maluwalhati at mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kakaiba po yan sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Amen? Bakit po? Every success that they achieve, mga minamahal, ibinibigay nila ang pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Every success that they achieve, mga minamahal, ay pinaparangalan nila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marami tayong mga kapatiran na naging, mga minamahal, successful sa business. Amen? At mga minamahal, ang kanilang business, ang kanilang tagumpay na kanila pong naangkin, ay palagi nilang ibinibigay ang kapurihan sa mahal na Panginoon. Palagi nilang ibinibigay ang kaluwalhatian sa ating buhay na Diyos, mga minamahal, sapagkat alam nila, naunawaan nila, na hindi nila mararating, mga minamahal ko, ang kanilang kinalalagyan ngayon kung walang tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakasarap po ng tagumpay, nakasama mo ang Diyos, kaysa sa tagumpay na nagtagumpay ka dahil lang sa iyong sariling, mga minamahal, pagsusumika.
Amen? Marami pong mga tao dahil hindi po nila alam ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay mga minamahal inosente, sila po ay ignorante. Masabi po nating mga minamahal sila ay kulang ng kaalaman sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't para sa kanila, yung mga success na kanila pong nakakamtan, ito po'y nakamtan nila mga minamahal sa magitan po ng kanilang sariling pagsusumikap. Sila po ay naging professional, sila po ay naging matagumpay, mga minamahal sa larangan, mga minamahal ko ng negosyo, naabot nila ang kanilang mga pangarap, mga minamahal, at nasa isip nila, na nasa puso nila, na lahat ng yon ay kanilang nakamtan dahil sa kanilang pagsusumikap. Lahat ng yon ay kanilang nakamtan, mga minamahal, dahil po sa kanilang kapamaraanan, dahil sa kanilang lakas, sa kanilang talento, sa kanilang mga estratehiya, mga minamahal. Kaya sila po ay naging matagumpay. So ang papuri at pagluwalhati ay hindi po na ibibigay sa ating mahal na Panginoon. So ang tagumpay na yan ay nagiging walang kabuluhan, nagiging walang kapakinabangan, although na mga minamahal, nakakabenepisyo sila sa tagumpay na yon, ngunit mga minamahal, ang tagumpay na kanilang tinanggap ay hindi na ibigay ang papuri at pagluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Kaya't masasabi natin ng anumang tagumpay sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, na naabot ng tao na hindi po na ibibigay ang kapurihan at kaluwalhatian sa ating mahal na Panginoon, ang tagumpay na yan, ang success na yan, ay nagiging walang kapuluhan. Kakaiba po doon sa success ng mga taong nananampalataya sa mahal na Panginoon, mga taong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ano man pong tagumpay na kanilang nakakamtan, ang papuri ay serious. Ano mang mga minamahal tagumpay na kanilang narating, ang pagluluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pong mananampalataya na naging matagumpay, mga minamahal sa larangan ng negosyo. Marami pong mga mananampalataya na naging matagumpay, mga minamahal, amen, sa iba't ibang uri ng mga larangan. Pero makikita mo, mga minamahal, right after na kanila pong matanggap ang tagumpay na yon, galak na galak ang kanilang puso na ibigay ang papurit, pasasalamat at pagluluwalhati, mga minamahal, sa Diyos na may bigay ng lahat ng bagay. Sapagkat alam nila na hindi nila maabot ang tagumpay kung walang tulong ng Diyos. Hindi nila maabot ang tagumpay kung walang patnubay ng Diyos. Hindi nila maabot ang tagumpay kung hindi sila sinamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang sinasabi ko, yung success with God. Kaya ang sabi rito, the Bible defines that the great success is walking in God's way. Wala na pong dakila at higit pang tagumpay na matatanggap ng tao. Walang iba kundi ang paglakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Para sa akin yan po yung mga minamahal, pinakamataas na uri ng tagumpay. Sa lahat ng tagumpay ng tao, ang lumakad sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang gantimpala ng tagumpay na yan ay mararanasan natin hindi lamang po hanggang dito sa lupa, kundi mga minamalang gantimpala ng tagumpay na kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gantimpalang yan ay hanggang sa kaluwalhatian, hanggang sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. We obtain success, mga minamahal, that no one can give, only God Himself. Mga minamahal, makakamtan mo yung tagumpay, mga minamahal, na ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon, tagumpay na walang sino bang makapagkakaloob, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung tinatawag, mga minamahal, na great success, mga minamahal, once we walk, mga minamahal, in God's word, in God's guidance, mga minamahal. At ang sabi rito, mga minamahal, success is a great gift from God. Totoo po yan, mga minamahal. Dahil kahit ano po ang gawin ng tao, kung hindi sa patnubayan ng ating mahal na Panginoon, hindi siya magiging matagumpay, mga minamahal. Kaya nga po, ang ating buhay na Diyos ay karapat dapat tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dahil kahit ano ang pagsusumikap ng tao, amen, kapag hindi niya kasama ang ating mahal na Panginoon, hindi po siya, mga minamahal, magiging matagumpay. So, ibig sabihin, kailangan talaga ng tao ang Diyos, mga minamahal, higit pa sa ano pumang mga bagay. Ang sabi dito, mga minamahal, success, mga minamahal, it's not about material achievement. Amen. Yung true success, yung great success na kailangan ng tao, mga minamahal, ito po ay hindi patungkol sa mga material, mga minamahal na mga bagay or material achievement. Ito pong tinutukoy ng banal na Biblia, yung great success,
ito po yung spiritual, mga minamahal ko na natagumpay. Kaya naalala ko yung isang kwento, mga minamahal na merong isang pastor, mga minamahal na sumakay sa eroplano, at mga minamahal kasama po niya, naroon mga minamahal ang isang congressman. Amen? Naunang mga minamahal bumaba ang pastor, mga minamahal, at wala man lang ni isang sumalubong sa kanya. Bumabasa sa eroplano, ni isa ay walang sumalubong sa kanya. At siya po, mga minamahal, ay nagulat. Nung bumaba, mga minamahal, ang isang congressman, amen, talagang may red carpet pa, mga minamahal, with nariyan po yung mga pag-entertain, mga minamahal, ng kanya pong mga staff, mga minamahal, may mga tugtog pa, may banda pa nung bumaba ang congressman. Mga minamahal, may mga pagsaboy pa ng mga bulaklak, amen. At maya-maya nakapag-isip po yung pastor, siya po ay na-offend sa kanyang sarili. Mga minamahal, bakit ang mga taong ito, mga minamahal, ay talagang special treatment? Mga minamahal, yung kanilang tinatanggap, samantalang siya ay, ni isa ay walang sumalubong, mga minamahal. Alam po ninyo, mga minamahal, yan po ay mga worldly entertainment lamang po yan. Ang mga taong tumatanggap ng papuri, mga minamahal, ito po yung mga taong tumanggap na ng kanilang mga gantimpala. Ngunit tayo po ng mga naglilingkod na ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating mga biyaya, mga minamahal, ang ating gantimpala sa ating pagpapagalay, wala po dito sa lupa, kundi ang pagpapala gantimpala na nakalaan para sa atin ay nandoon sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala man tayong special treatment, tayo po mga ginagamit ng Diyos. Mga minamahal, hindi man tayo parangalan o wala mang anumang uri ng mga papuri, mga minamahal, sapagkat yan ay hindi po natin inaasam, sapagkat patid natin ng kapurihan, kaluwalhatian ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, mga minamahal, spiritual success, mga minamahal, that leads us to eternal life and eternal joy. Ito po yung tagumpay na spiritual. Ang ating tatanggapin, mga minamahal ko, ay eternal. Amen? Eternal na kagalakan at kapayapaan. Sa ating pong paglilingkod, magsumikap, gumanap sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po'y maging matagumpay na anak ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang una pong paraan, mga minamahal, upang tayo po'y maging matagumpay spiritually, ito po'y asam ng maraming mga Kristiyano, maging successful po tayong mga minamahal mananampalataya, mga minamahal, lalong-lalo na sa larangan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming mga tao na gustong maging matagumpay sa lalagan, mga minamahal ko, ng palakasan. Amen? Maraming tao nagsusumikap para maging matagumpay sa larangan ng negosyo, sa larangan ng sining, sa larangan ng siyensya, mga minamahal. Talagang ibinubuhos nila ang lahat ng kanilang buong magagawa upang maging matagumpay sa larangan na yan. Ngunit tayo pong mga anak ng Panginoon, ang larangan sa paglilingkod ang ating pinagsusumikapan. Sapagkat ang mga larangan ay panglupa lang yan po, mga minamahal. Kaya nga, ang sabi ng ating pinag-aaralan, mga minamahal, success, it's not about material achievement. Mga minamahal, spiritual achievement po, mga minamahal, ang ating pinupunteriya, ang ating tinatarget. At ang sabi rito, mga minamahal, ang unang-unang paraan upang tayo po'y maging matagumpay na anak ng Diyos, put God first. Mga minamahal, unahin natin palagi ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Maging priority natin ang Diyos, higit sa trabaho, higit sa buhay, higit sa negosyo, higit sa ano pumang mga bagay, gawin nating top priority ang ating mahal na Panginoon. We need put God first in our lives. At ang sabi rito, putting God first is a way, mga minamahal, to surrender ourselves to God. Yung mga minamahal, ang unahin mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, yan po'y paraan ng pagsuko natin ng ating mga buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. And that's very important, mga minamahal, in our Christian living. Mga minamahal, yung isuko natin ang buhay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. In the first place, dapat po nating maunawaan na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa buhay natin, mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal, napaka-importante, mga minamahal, ng Diyos sa buhay ng isang tao. Sapagkat ang tao na walang Diyos ay magiging miserable ang magiging takbo ng kanyang buhay. Hindi niya mararanasan ang kapayapaan, ang kagalakan sa kanyang puso at kaisipan, sapagkat ang Diyos ay wala sa kanya, mga minamahal, at ang Panginoon lamang ang makapagbigay ng kagalakan at kapayapaan sa puso at isip, mga minamahal, ng tao. So putting God first is a way to surrender our lives to
to God, mga minamahal, ang pag-unahin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, ito po ay paraan, mga minamahal, ng pagsuko ng ating mga buhay sa ating mahal na Panginoon in seeking His guidance. Mga minamahal, ito po yung dapat na nasa puso ng tao. Unahin ang ating mahal na Panginoon higit sa lahat ng bagay at mga minamahal, hanapin ang kanyang gabay at ang kanyang patnubay, seeking His guidance instead, mga minamahal, of trusting our own abilities. Mga minamahal, sometimes ang mga tao ay totoong umaasa na lamang po sa kanilang mga sariling galing, sa kanilang sariling kapamaraanan. Nakakalimutan na nila na ang galing at karunungan ay galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. So ang nais ng mahal na Panginoon, unahin nating hanapin ang kanyang kalooban, isuko ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon, hanapin ang gabay ng Diyos, mga minamahal. Hindi po tayo magtiwala sa ating mga sariling abilidad. We need to trust God, the one who never fails, mga minamahal. Magtiwala sa Diyos na kailanman, mga minamahal ko, ay hindi po nagkakamali. Amen? Everything you do, put God first. Ang sabi rito, we become righteous of God when we put God first in our lives. Mga minamahal, tayo po ay magiging matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon once we put God first in our lives. Mga minamahal, just like Job, mga minamahal, dumating sa kanya yung matinding kapahamakan, dumating sa kanya yung matinding pagsubok, matinding mga minamahal, pagsukat ng kanyang pananampalataya. Pero si Job ay nanampalataya at nagtiwala, inuna niya palagi ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya si Job ay naging matuwid sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Assurance for salvation, once we put our lives to Jesus. We obtain assurance of salvation once we put our lives to Jesus. Ating ibigay ang buhay natin, ang ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Just like mga minamahal, we need to put God first in our lives. Mga minamahal, sa buhay natin, ibigay, mga minamahal, ang pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang pangalawa, mga minamahal, amen, ang sabi dito, pangalawang paraan to obtain spiritual success, mga minamahal, is render therefore to God the things that are for God. Mga minamahal, ibigay ang ating mga minamahal, ang mga bagay na nararapat para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Basahin muna natin ang Proverbs chapter 3, verse 6. Ang sabi ng Biblia, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, amen, ibigay natin, kilalanin natin, mga minamahal, ang lahat ng ating mga lakad. Ang sabi ng Biblia, at ituturo sa atin ng Panginoon, mga minamahal, ang tamang landas. Put God first in our lives. Ang pangalawa, Matthew chapter 22, verse 21, following verse, mga minamahal, basahin natin ang Biblia. Render therefore to God the things that are for God. Ang sabi ng Biblia, sinabi nila sa kanya kay Cesar, nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at ibigay ninyo sa Diyos ang sa Diyos. Render therefore unto Caesar the things which are Caesar, and unto God the things that belongs to God. Mga minamahal, ibigay kay Cesar ang saganang para kay Cesar, at ibigay sa Diyos ang saganang para sa Diyos. In these verses, Jesus emphasized to all Christians that while they honor the government by giving their taxes, forget not to honor God, because God is their ultimate alliance and the giver of all things. Ang sabi ng ating pinag-aaralan sa versikulong ito regarding sa Matthew chapter 22 verse 21, ini-emphasize ng ating mahal na Panginoon sa lahat po ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga Kristiyano, mga minamahal, habang mga minamahal, ginagalang nila ang gobyerno sapagkat ang gobyerno ay Diyos ang nagtatag. At dahil Diyos ang nagtatag ng gobyerno, kinakailangan, mga minamahal, galangin natin ang gobyerno na Diyos mismo ang nagbigay tibay. Galangin ang pamahalaan na Diyos mismo, mga minamahal ko, ang lumikha. Ang sabi rito,
mga minamahal, gusto ng Panginoon i-emphasize sa lahat ng mga mananampalataya na habang ginagalang nila ang gobyerno, mga minamahal, kung saan ibinibigay nila yung kanila pong mga taxes, mga minamahal, forget not to honor God. Dapat ay hindi rin po nila kalimutan, mga minamahal, na galangin at parangalan ng ating mahal na Panginoon. Bakit po? Because God is their ultimate alliance. Ang ating mahal na Panginoon, siya po ang ating kakampi. Kapag tayo po ay sumunod sa mga ordinansa ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ibigay kay Cesar ang saganang para kay Cesar. Ito po yung mga taxes natin, mga minamahal, sa government, para kaya tayo nagbibigay ng mga taxes upang yung mga properties natin ay hindi po ito, mga minamahal, hatakin ng gobyerno. Halimbawa, meron kang negosyo, mga minamahal, malaking negosyo, at hindi ka nagbibigay ng tax, mga minamahal, sa gobyerno. Darating po ang araw, mga minamahal, i-close, mga minamahal, ano bang mga establishmento, ano bang negosyo na iyong napundar, meron kang malawak na lupain, hindi ka nagbibigay ng mga taxes, ito hahatakin ng government yung mga properties mo sapagkat hindi ka nagbibigay, mga minamahal, ng iyong mga taxes. Labag po sa batas, mga minamahal, na isinagawa ng gobyerno ng bansa ng Pilipinas ang hindi tayo magbigay ng mga taxes mula po sa ating mga negosyo at mula po sa ating mga pag-aari. So yan po ay, mga minamahal, katungkulan, responsibilidad ng sambayang Pilipino na magbigay ng kanilang mga taxes sa government upang, mga minamahal, may magamit ang government sa pagpagawa ng mga kalsada. Diyan po ginagamit yung ating mga taxes, pagpagawa ng mga tulay, pagpagawa ng mga eskwelahan, mga minamahal. Diyan po ginagamit yung mga taxes ng mga tao na ibinibigay sa gobyerno. So tayo po ay kailangang sumunod sapagkat ito po ay batas, mga minamahal, ng gobyerno. At kapag hindi tayo sumunod sa batas ng gobyerno, in the end, tayo din po, mga minamahal ko, ang mapipirwisyo. Just like, mga minamahal, pagbibigay sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay isang paraan upang tayo po ay maging successful sa ating mga business. Kung meron kang business, gusto mo maging successful ka sa iyong business, ang pinakamainam na business partner, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. May negosyo ka, mga minamahal, ang pinakamainam na business partner, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. May kumpanya kang hinahawakan, mga minamahal, the best business partner ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang pinut-up mong negosyo, ano mang pinut-up mo na source of income, ang pinakamainam na business partner ay walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. So yung pagbibigay mo sa gawain ng Diyos ng iyong ikapo at ng iyong handog, mga minamahal, ay pinagtitibay mo yung covenant mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po kayong, mga minamahal, covenant, mga minamahal, amen, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw ay magbigay ng saganang para sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibibless ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng aklat, mga minamahal ko, ng Malakias, Proverbs, chapter 3, verse 9. Ano pong sinabi ng Biblia? Honor the Lord in all our substance and the first fruit of thine increase. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Mga minamahal, ano bang mga pagpapala yung word na substance, yung word na tinatangkilik? Mga pagpapalang ating tinatanggap na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. We need to honor the Lord in all our substance. Dapat ay parangalan natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga tinatangkilik, mga minamahal. Maging ang mga bunga, unang bunga ng ating mga pananim ay ibigay natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa gawain ng ating dakilang Diyos. At ang sabi ng Biblia, maluluwalhati ang banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. So ang sabi ng Biblia, ibigay kay Cesar ang saganang para kay Cesar. Ibigay sa Diyos ang saganang para sa Diyos. Yung saganang para sa ating pinakamamahal na Panginoon, yan na po ang ating mga ikapo. Yan na po ang ating mga handog na ibibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yan po ay ating ibinibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang ating reason, ang purpose, mga minamahal, is to sustain the needs of the church. Dahil kapag walang pagbibigay, mga minamahal, maantala ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapaparalisa ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Maging ang pangangaral at
pagpapalaganap ng banal na ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon ay magagambala, mga minamahal, mauudlot ang pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya po nitong Miracle Hour, mga minamahal, gumagastos tayo. Amen? Sa ating live streaming, gumagastos tayo, mga minamahal. Katulad din po ng mga pagkukurusada, mga Bible study na ating isinasagawa, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng bansa, sa loob at labas ng mga city jail. Tayo po ay nagkakaroon ng mga Bible study. Gumagastos po tayo ng malaking halaga, lalong-lalo na po ang mga krusada sa iba't ibang panig ng mga bansa. So kung walang pagbibigay, mga minamahal, mababalaho ang pagpangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya gustong-gusto ng kaaway na ang mga tao ay maging makasarili. Amen? Ang gusto ng kaaway, ang mga tao ay maging sakim sa pera, hindi matutong magbigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil gusto ng kaaway, hadlangan ang pangangaral ng banal na ebanghelyo at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano nga naman tayo makakapagkrusada kung walang financial? Paano nga naman tayo makapagbubukas ng mga Bible study, makapagbubukas ng mga gawain sa iba't ibang mga minamahal panig ng bansa kung wala pong financial? So malaking tulong ang pagpapalang pinansyal para makapagpatuloy ang pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, prediction para sa mga huling mga araw, may papalaganap ang salita ng Panginoon sa ibabaw ng lupa at darating, mga minamahal ko, ang kawakasan. As long na hindi may pangaral ang ebanghelyo, ang salita ng ating mahal na Panginoon, hindi magaganap, mga minamahal, yung kawakasan ng lupa, yung pagdating ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na ito po'y pinakahihintay ng mga banal, pinakahihintay ng mga anak ng Diyos. Kailangan nating may pangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon at marami ang maligtas. Sabagat sabi ng Biblia, sa eksaktong bilang ng mga hintil, ang mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ay darating. So merong insaktong bilang ng mga hintil na naakay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kapag umabot tayo sa insaktong bilang ng mga hintil, ang ating mahal na Panginoon ay darating. Kaya't kailangan nating magkrusada ng magkrusada, patuloy na mangaral through live streaming. Ipangaral ang salita ng Panginoon sa panahon at hindi man kapanahunan upang maipalaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kayong mga kapatiran na mayroong kapasidad na tumulong upang may pangaral ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong mag-alinlangan sa pagtulong sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalong-lalo na sa pangangaral ng ebanghelyo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hayaan ninyong gamitin kayo ng mahal na Panginoon. Amen? Yung mga resources ninyo, amen? Kung kayo po ay may kakayahang tumulong ng financial na tulong, itulong ninyo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, especially sa pag-spread out ng good tidings, ng gospel ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, honor the Lord in our, mga minamahal, all our substance. Parangalan po natin ng Panginoon sa lahat-lahat ng ating mga tinatangkilik upang, mga minamahal, magamit ito sa pagngangaral ng banal na ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang tao ay nangangailangan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ito pong ating, mga minamahal, Miracle Hour, atin po itong i-share, mga minamahal, sa ating mga Facebook. Amen? Kung magpo-post tayo, mga minamahal, make it sure, mga minamahal, na makakabenepisyo ang iba. Kapag mag-share tayo, make it sure na, mga minamahal, kasama po doon ang, mga minamahal, pagpapahayag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung yung ibang sekta at ibang mga denominasyon na wala sa katotohanan, mga minamahal, nandiyan po yung kanilang eagerness, na ganyan po yung kanilang pagsusumikap na mag-post, mga minamahal, sa social media. Wala po sila sa katotohanan. Lalo na po tayo po yung nasa totoong katotohanan. Ang ating mga ipinapangaral ay may kalakip na kapangyarihan, kaya't huwag tayong mag-alinlangan i-share ang mga salitang ito sa mga taong uhaw at gutom ng salita ng ating mahal na Panginoon. Instead na mag-post tayo ng kung ano-ano sa ating mga cellphone, sa ating mga FB, sa social media, i-post po natin yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malay po ba natin na ito ang gamitin at kasangkapanin ng mahal na Panginoon para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa? Nagpo-post ka sa social media, mga minamahal ko, ng mga preaching ng ating mahal na pastor, preaching ng ating beloved
beloved Mama Dear, preaching ng mga beloved preacher. Malay po natin, mga minamahal, na sa magitan po niyan ay mga minamahal, may mga tao makalapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yun po ay magiging bunga mo na. Magiging bunga mo yun. Dahil ikaw ang naging daan sa magitan ng pag-share mo, mga minamahal, ng mga preaching through social media, sa FB, nagpo-post ka sa YouTube, mga minamahal, malay po natin. Amen? Sila po'y maakay sa paglilingkod. Yun ay magiging bunga mo na maakay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa magitan po ng ating pagbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Masusuplayan ang pangangailangang pinansyal para patuloy po nating mga minamahal maipalaganap ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. And that way, mga minamahal, magiging successful tayo spiritually. Huwag po nating kakalimutan, mga minamahal, yung great success, it is not about material achievement. Mga minamahal, yung great success, it is about spiritual achievement. Yung magawa mo ang kalooban ng mahal ng Panginoon. Lalong-lalo na po, mga minamahal, sa pangangaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa magitan po ng ating pangangaral ng banal na ebanghelyo, mga minamahal, maraming mga tao ang ating nailalapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Isunod po natin, mga minamahal, na talata kay 1 Peter chapter 4, verse 8. Mga minamahal, wala na po tayong oras. At ang sabi rito, yung pangatlo, mga minamahal, na paraan to obtain spiritual success, mga minamahal, is practicing love one to another. Una na ating pinag-aralan is putting God first. Ang pangalawa, mga minamahal, ibigay natin, mga minamahal, ang para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Render therefore to God the things that are belongs to God. Wala pong iba kundi ating ikapuwatandog. At ang panghuli, mga minamahal, na paraan to obtain spiritual success is practicing love one to another. Basahin natin 1 Peter chapter 4, verse 8. Sabi ng Biblia, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Amen. Basahin muna natin sa English version. Ano pong sinabi ng banal na Biblia? And above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sin. Sa Tagalog. Anong sabi ng Biblia? Na una sa lahat, ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, mga minamahal. Ito po yung mga minamahal, ultimate law na ibinigay ng ating mahal na Panginoon. Sa Old Testament, meron po tayong 10 Commandments. Pagdating sa New Testament, yung 10 Commandments na yon ay kinompress ng ating mahal na Panginoon. Naging 2 utos na lamang po sa New Testament. Yung unang utos ng mahal na Panginoon, Hear ye, Israel, the Lord our God is one Lord. At ang sabi ng Biblia, love the Lord with all thine heart, with all thine soul, with all thine strength. Amen? Yan po yung mababasa natin sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 12, mga minamahal, versikulo 29, 30, and 31. Mga minamahal. At gawin po nating supporting verse ito sa ating tinatalakay na talata at salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, Dinggin mo, O Israel. Amen? Sa versikulo 29, ano pong sinabi ng banal na Biblia? Sa 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo. Atras tayo ng konti sa 28. Kindly po, mga minamahal, 28. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakinig ng kanilang pagtatalo. At palibhasay na lalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang Pangulong utos sa lahat? The ultimate law. So ito po dapat po nating malaman, ano po ba ang pinakapangulong utos sa lahat? Napakaraming utos sa banal na Biblia, mga minamahal, in Old Testament and even in the New Testament, ay talagang napakaraming utos ng mahal na Panginoon. Pero meron pong ultimate law, meron pong tinatawag na pangulong utos. Kagaya ng sinasabi ng Biblia, ang isang eskriba ay nagtanong sa ating mahal na Panginoon, ano ba ang pinakadakilang utos? Ano ba ang pinakapangulong utos? What is the ultimate law? Mga minamahal na kailangang malaman ng tao. Basahin natin sa versikulo 30. Ito po ang pangulong utos ng ating mahal na Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo,
at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang buong lakas mo. And 31. Ang pangalawang utos ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili at walang ibang utos na higit sa mga ito. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. That is the ultimate law. Ang sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 8, balikan po natin ang talatang ito, napakahalaga, na ang una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Ito po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Unang-unang qualification na tayo po ay karapat-dapat na makapasok sa langit. Ang umibig sa ating kapwa, kahit po sa ating kaaway. Sabi ng Biblia, ibigin ninyo maging ang inyong mga kaaway. Ibigin ninyo maging ang mga taong kumukutsa sa inyo. Ibigin ninyo maging ang mga taong inaalimura kayo. Ibigin ninyo maging ang mga tao, mga minamahal ko, na nakakasakit sa inyo. Amen? Yun po ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Just like Jesus Christ, in-express ng mahal na Panginoon, because our loving God, He is a perfect example. Siya po yung perfectong halimbawa nang siya po ay napako sa cross. Mga minamahal, ipinakita ng mahal na Panginoon kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamalasakit, maging ang kanyang pagpapatawad sa mga tao na nagpahirap sa kanya. Hindi po gumanti. Ang mahal na Panginoon ay parang isang tupa na nasa gitna ng ihawan na walang ibang ginawa kundi mga minamahal, hayaan niyang tumulo ang mga luha, mga minamahal sa kanyang mga mata. Ganun na ganun ang mahal na Panginoon. Hindi siya gumanti. Ipinakita niya ang pag-ibig. Sapagkat kapag hindi po tayo gumanti sa mga taong nang aapi sa atin, ipinapakita natin ang pag-ibig. Kapag tayo po ay hindi po gumaganti sa mga taong umaalimura sa atin, mga taong nakakapanakit sa atin, tayo po mga minamahal ay nagpapatawad, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, ipinapahayag natin ang pag-ibig ni Kristo na nasa ating mga puso. Sapagkat tayo noon, nung hindi pa po tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ayaw nating nagpapaapi, ayaw nating nagpapaapak, ayaw natin na tayo po'y inaalimura, tayo po'y sinasaktan, mga minamahal. Ang nasa isip natin ay mga minamahal, ngipin sa ngipin, amen? Lakas sa lakas. Tayo po'y gaganti sa sinumang mga taong mga api sa atin. Ngunit kakaiba, kapag naglilingkod na po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, pag-ibig ang naghahari sa atin. Isa po sa paraan upang maging matagumpay tayong mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay pagsumikapang nating ihayag ang pag-ibig, mga minamahal, sa ating mga kapwa. Sabi ng Biblia, 1 Peter chapter 4 verse 8, ano pong sinabi ng Biblia? Mga minamahal, na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Yan po yung first reason, mga minamahal, bakit po natin kailangang i-express yung ating pag-ibig, ipakita yung ating pag-ibig sa maraming mga tao. Mga minamahal, the reason is, sabi ng Biblia, upang mga minamahal, ang pag-ibig, amen? Ang pag-ibig na ating ipapahayag sa mga taong nangaapi sa atin, amen? Yan na po yung sinasabing kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pag binato ka, gawan ka ng pag-aalimura, ang igaganti mo ay pag-ibig. Ang igaganti mo ay pagmamahal. Sapagkat ang pag-ibig na iyong ipapahayag, mga minamahal, sa mga tao na nang-aapit nag-aalimura sa iyo, ay magtatakip ng karamihan ng iyong mga kasalanan. Kaya kahit may mga pagkakasala tayo sa ating mahal na Panginoon, kapag ating maningas, mga minamahal, na ipinapahayag ang pag-ibig sa ating kapwa, sabi ng banal na Biblia, ito'y magtatakip. Amen. Covered a multitude of sin, sabi ng Biblia. At ang sabi rito, mga minamahal, above all, love each another deeply, because love covers over a multitude of sin. Nagtatakip ng maraming kasalanan. Bilang tao, marami tayong pagkukulang. Bilang tao, marami tayong pagkakasala. Ngunit sa kabila ng ating pagkakasala ay ipinapakita natin ang ating pagmamalasakit. Amen? Ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Yung ating pagtulong, yan po ay bunga ng pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. It covers, mga minamahal, over a great multitude, maraming kasalanan.
ang patatawarin sa atin ng ating mahal na Panginoon. Love is a way to cultivate a forgiving attitude in our relationship. Yung pag-ibig, mga minamahal, ay paraan para makultivate. Amen? Ibig sabihin, once ng lupa ay kinukultivate, ang lupa ay magiging, mga minamahal, mataba, magiging fertile. Mga minamahal ko, ang lupa. So ang pag-ibig, mga minamahal, kinukultivate yung puso natin upang tayo po ay maging mapagpatawad sa ating mga kapwa. Sapagkat kapag hindi ka magpatawad, mga minamahal, sa iyong kapwa, amen, lalayo sa iyong presensya ng Diyos. At kapag lumayo sa iyong presensya ng Diyos, lalayo sa iyong patnubay ng Diyos. Paano kang maging matagumpay kung lalayo sa iyo ang Diyos na nagbibigay sa iyo ng tagumpay? So para manatili ang Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay, kailangan matuto tayong, mga minamahal, magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin. At ang pagpapatawad, mga minamahal, ay bunga ng ating pag-ibig sa ating mga puso. Love is a way to cultivate a forgiving attitude in our relationship. Napakaganda na tayo po'y umiibig sa ating kapwa, sapagkat paano natin iibigin ang Diyos na hindi natin nakikita kung ang kapwa natin na araw-araw natin nakakasalamuha, minsan nga ay kasama pa natin sa ating mga tahanan. Amen? So kailangan i-apply natin yung pag-ibig na galing sa ating mahal na Panginoon. Patunay, mga minamahal, na ikaw ay umiibig na sa Diyos. Dahil paano kung iibigin nga naman ang Diyos na hindi mo nakikita? Sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Sinasabi mong iniibig mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang tao na nakakasalamuha mo araw-araw, mga minamahal, nagtatanim ka ng galit sa iyong puso. Tandaan po natin na kapag tayo po'y magtanim ng galit sa ating mga puso, ang galit, mga minamahal, ay kasing bigat ng pagpatay ng tao. Kaya kapag wala kang pag-ibig, magtatanim ka ng galit. Kapag magtanim ka ng galit, kahalintulad na parang ikaw ay pumatay, mga minamahal ko, ng tao. Kaya mga minamahal, matutong umibig sa ating mga kapwa. Ang sabi rito, love teach us to forgive and forget as God forgets our trespasses. Yung pag-ibig daw po ay nagtuturo sa atin na, mga minamahal, magpatawad at lumimot. Napaka-importante nun, mga minamahal. Nagpatawad ka nga, hindi ka naman lumimot. So, naalala ko tuloy yung isang kwento, mga minamahal ko, ng magkumpare. Sila po ay matalik na magkaibigan, pero dumating po ang punto na sila po, minamahal ko, ay nagkaaway, mga minamahal, sa isang dahilan. At alam po ninyo, nung malapit na pong mamatay yung kanyang kumpare, siya po ay pinatawag, nandun na po sa ospital, 50-50 na po, mga minamahal, malapit nang mamatay. So siya po'y pinatawag, siya po'y pumunta sa ospital, mga minamahal, nakakapagsalita pa naman yung kanyang kumpare na malapit nang mamatay. Ang sabi niya, pare, dahil magkumpare tayo at malapit na akong mamatay, patatawarin kita sa iyong mga kasalanan. Ngunit kung sakaling hindi ako matuloy mamatay, galit-galit uli, mga minamahal. Ito po yung sinasabi ng Biblia na, mga minamahal, nagpatawad pero hindi lumimot. Meron pong mga ganitong mga uri ng pagpapatawad na ating pong ma-experience, mga minamahal, dito sa ibabaw ng lupa. Once, mga minamahal, we forgive, we need to forget, mga minamahal. Kapag tayo po ay magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, dapat ay limutin na po natin yon. Hindi po yung, mga minamahal, kapag magalit ulit tayo sa kanya, mga minamahal, pupukulin uli natin siya, mga minamahal, ng kahit pong anumang mga bagay na ginawa nila sa atin. So once we forgive, we need to forget. Yan po yung batas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang ating buhay na Diyos, ang sabi rito, mga minamahal, love teach us to forgive and to forget. Yung pag-ibig na nasa ating mga puso, nagtuturo yan na tayo po'y magpatawad at lumimot sa pagkakasala sa atin, mga minamahal ng mga tao. Amen? At ang sabi rito, love teach us to forgive and forget as God forgive and forget all our trespasses. Amen? Ang mahal na Panginoon, kanyang pinatawad tayo. Hindi lang po niya tayo pinatawad, linimot ng mahal na Panginoon ang lahat ng ating pagkakasala. It is about choosing, mga minamahal, love over bitterness and grace over condemnation. Kapag, mga minamahal, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, ang pipiliin mo ay ang pag-ibig, mga minamahal, kaysa sa pagkamuhi sa iyong puso. Sapagkat
ang paggampi sa iyong puso, ang galit, yung bitterness, kapaitan, ay nasa iyong mga puso, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ikaw ay babagsak sa condemnation. Amen. Instead na biyaya ang iyong tanggapin, ang matatanggap mo ay hatol na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. That's why, once we pray, mga minamahal, iisama natin sa ating mga prayers na mahal na Panginoon, bunutin mo yung mga tinik ng kapaitan sa aking mga puso o sa aking puso, mga minamahal, rather. Sapagkat mga minamahal, ang kapaitan, mga minamahal, nakatusok sa ating mga puso, mga minamahal, ito'y hantong, mga minamahal, sa paghatol ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. So, 3 ways to obtain spiritual success is first, mga minamahal, we need to put God first in our lives. And putting God first is a way to surrender our lives to Jesus. Mga minamahal, ang pangalawa ay ibigay natin ang saganang para sa mahal na Panginoon. Yung ating mga ikapo, yung ating mga handog, ibigay natin yan sa mahal na Panginoon sapagkat hindi yan atin, hindi tayo ang nagmamay-ari niyan. Ang nagmamay-ari ng ating mga ikapo at ng ating mga handog, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang pangatlo, mga minamahal, is practicing love one to another. Yan po yung paraan upang tayo po'y i-bless ng Diyos. Yan po ang paraan upang tayo po'y maging matagumpay ng mga mananampalataya. Mga minamahal, o hindi man tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakahalaga na i-practice natin ang mga bagay na ito upang ang biyaya at tagumpay ay ating maranasan, mga minamahal, habang tayo po'y nabubuhay sa ibabaw ng lupa. At sa mga oras nito, minamahal, tayo pong lahat ay lumapit sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating mga kababayan na hindi pa po nakatanggap, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo sa oras na ito ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito. Nagsisisi sa aking mga kasalanan, mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Hari, Diyos ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Tayo po'y manalangin para po sa kanila. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Dumadalangin para sa aming minamahal na mga kababayan, hallelujah, na naghahanap ng kaligtasan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo sila. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Minamahal, mayroon po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ang pananampalataya. Sabi ng banal na Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Pagsisising mula sa kaibuturan ng ating mga puso at hindi lamang mula sa ating mga labi. Sapagkat ang pagsisising mula lamang sa ating mga labi ay hindi po katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Gusto ng Panginoon, kung tayo po yung magsisisi, buong puso tayong magsisisi. Ang pangatlo, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Kung nais mong mapatawad ng iyong kasalanan, ikaw ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. At tayo po'y dumako sa pananalangin para po sa ating mga pangangailangan, mga minamahal, ating pong mga prayer request, ating pong mga spoken request, mga minamahal. At kung kayo po ay may mga prayer request, mga minamahal, isulat nyo lamang po sa ating mga comments section, mga minamahal, upang amin ito yung mabasa at may assist po namin kayo. Mga minamahal, tayo po'y manalangin sa oras nito para po sa ating mga pangangailangan. Hallelujah, praise the Lord. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Dumadalangin kami, Panginoon, para po sa aming mga pangangailangan. Batid mong laman ng aming mga puso, mahal na Panginoon. Batid mong aming mga pangangailangan. Hindi pa po sinasambit ng aming mga labi. Ay alam mo na ang aming mga pangangailangan, mahal na Panginoon na Diyos. Pagpalain mo kaming lahat at bigyan ng katugunan isa-isa ang aming mga panalangin ayon sa iyong kalooban. Bless us, O Lord. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.
At tayo po'y dumako, mga minamahal, sa ating pong mas healing para po sa ating minamahal na mga viewers, mga minamahal, inyo pong ilagay ang inyong pong mga kamay sa mga screens ng inyong mga gadget at sumunod po kayo sa aking panalangin. At mga minamahal, may mga problema kayo, mga minamahal, mga kahilingan, ipatong po ninyo inyong kamay, mga minamahal, sa inyo pong mga ulo. Sama-sama tayong manalangin. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, kabagan mo kami, ikawan mo kami, mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, anumang karamdaman naming taglay, O Diyos, ikaw ang magpagaling. Anumang problema, mahal na Panginoon, ikaw magbigay ng kalutasan. Sa pangunang panalangin ng aming mahal na pastor, cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, demonyong karamdaman, Panginoon, palupay-pay, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, sa pangalan ng Jesus, gumaling ka, malutas ka ang problema, sa pangalan ng Jesus. Bless us, O Lord. Bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalatiin, minamahal ang kanyang dakila at mapagpalang pangalan, mga minamahal. At sa gabing ito muli ay aming ipapaalala, minamahal ko, ang ating pong Miracle Hour. Ito po ay gabi-gabi maliban sa gabi ng Miyerkules. So ito po'y Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo maliban sa gabi ng Miyerkules. Because conflict of schedule po, mga minamahal, gawa nga ng ang aming Miyerkules ay alas 8 kami natatapos sa ating banal na gawain. Kaya wala po tayong Miracle Hour tuwing Miyerkules po, minamahal ko, ng gabi. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, yung ating regular schedule, every Wednesday po, alas 4 hanggang alas 8, every Friday, alas 10, minamahal ko, ng gabi, hanggang madaling araw ng Sabado, every Sunday po, minamahal, alas 10 ng umaga, hanggang mga minamahal, alas 3 po ng hapon. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat, at tayo pong lahat, mga minamahal ko, ay manalangin para po sa ating closing prayer. Ibabaon ng Panginoon ang kagalakan, ang kapayapaan sa ating puso at kaisipan, patnubayan tayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpupuri, nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa dakilang tagumpay na pinagkaloob mo sa amin, isagawa po namin ang iyong banal na programa sa gabi ito. Kasangkapanin mo po, mahal na Panginoon, ang iyong mga banal na salita na magbigay buhay sa aming pananampalataya, magbigay ninga sa aming pag-ibig sa iyo. Gamitin mo ito pang mamulat ang aming mga kababayan ng paglilingkod sa iyo ay tunay na may kapakinabangan. Pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon, sa gabi ito, sa aming pagtulog, patulugin mo kami na maimbing at ilayo kami sa mga masasamang mga panaginip, mahal na Panginoon, at sa aming pagpikit ay kaluwalhatian mo aming makita bukas ng umaga, muli mo kaming gisingin, mahal na Panginoon, taglayang kalakasan, biyayang pagpapala, mahal na Panginoon, ay nagmumula sa iyo. Sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at magandang gabi po muli sa inyo pong lahat, mula po dito sa ating studio at sa ating technical side, beloved brother Joas Dave Abad, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, brother Jojo Abad. Mga minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen.
Mhm.